Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil natupad ang kanyang pangako na halos lahat ng bahagi ng Pilipinas ay kanyang patutubigan. Maraming salamat po. Breaking news mga kababayan. Nako, yung hudas kay Bongbong Marcos or sa pamilyang Marcos Jr. ay ilalabas na, guys. Sabi ni Tol J. Guevara, nasa next year. Nako, yung mga video, mga ebidensya kung paano mag-deliver ng pera kay Bongbong Marcos sa palasyo, sa mga hudas na mga umubos ng pera. Yung yung hudas diyan, guys, ha. Panoorin natin mamaya yung full video kay Tol J. Guevara. So bigyan natin konting reaction itong ating panonoorin, mga kababayan. I-like mo muna to, share mo to sa mga kumare natin kasi maganda to. Dahil maganda itong video na to, guys, sana totoo nga na meron talagang maghuhudas kay Marcos Jr. na ilalabas na. Wait na lang tayo, mga kumare ko, no? Panoorin natin kung ano to, kung papangalanan ba to ni Tol J. Guevara at ay nakalap, mga babayan, no? Itong mga ebidensya na to kay Bongbong Marcos, siguro ilalabas to, baka malay nyo sa video na to ilabas. Ang sabi kasi mga next year, pag medyo palapit na ng palapit, baga babaliktad to, no, na magiging Duterte pa rin, no? At yun ang magpapabagsak kay Bongbong Marcos sa mga talagang ebidensya. So sana, mga babayan, pray natin to, itong hudas na itong sinasabi ni Tol J. Guevara, Banateros brother, ay ipunin yung mga ebidensya at sa tamang panahon ilabas ito, mga babayan. Dahil ito talaga ang magpapakulong kaya Marcos Jr. na talaga naman dapat tayo makaganti. No, ikaw ang pangulo, boss. Sisisihin mo yung mga tao diyan sa paligid mo. Ikaw ang pangulo eh. Dapat ikaw ang masusunod. Pagkapasaway ang mga tao mo diyan, sibakin mo. No, ipatsugi mo kung kinakailangan. Kung kitatay digong yan, wala na yan. Aray ko. Kaya sabi nila, no, mahina daw Duterte kahit saan naman kayo manood na social media. Galit na galit ang mga tanso vlogger, bakit si BP Sara pinagkakaguluhan. Samantalang si Bongbong Marcos at si Hontiveros o yung panglalaban kay BP Sara, takot silang lumabas, guys, sa lansangan. Kasi nga babatuhin sila ng mga kamatis at nagsisigaw nila Duterte kahit ang pangalan nila Hontiveros virus o whatever, kung sino pa man yung ilalaban kay BP. Mga fake news kayo. Saan kayo kumukuha ng mga video nyo na merong mga tao na pumapaligid sa inyo at nagpapapicture? Baka matagal na mga video yan. Nako, mga kababayan, yung mga tanso na mga bayaran po kang ina nyo, malit na ang sahod nyo, malit na ayaw nyo pa rin talagang magsitigil. Sa bagay, panindigan nyo na yan. Kawawa itong mga vlogger ni Marcos Jr. Soon, ano kaya iba-vlog ng mga to, no? Ng mga tarantadong ito. Ano kaya iba-vlog nitong mga to? Pagka si BP Sara na ang pangulo, yari kayo sa aming mga lintik kayo. Hoy, siya nga pala dito sa video na to, mga babayan. Sasabihin ni Marcos Jr. Dati daw hanggang bewang ang baha. Ngayon lang daw ay hanggang tuhod na. Ano bang klaseng reporter naman tong pangulo natin? Hindi lang hanggang tuhod na sinasabi mo. Sabi niya hanggang tuhod. Puta, inaanod na nga mga bahay, kung ano-ano man, lagpas tao. Grabe mag-report to si Marcos Jr., mga babayan, no? Bangag nga. Parehas niya yung mga vlogger niya, mga tarantado. Saka si Auntie Claire, mga babayan, di ba? Si Auntie Claire, sinisin niya pa yung mga guro. Yung mga guro, kasuhan niyo yan si Auntie Claire. Kayo daw ang pasimuno, kayo ang nagtuturo sa mga bata para gumawa ng kantarantaduhan. Kita niyo yung spokesperson na yan? Meron bang ganyang spokesperson? Spokesperson ka ng buong Pilipinas tapos sisihin mo sa mga guro kung bakit nagiging tarantado ang mga bata na gumagawa ng mga krimen, di ba? Sa may Sambuanga, yung pinagmaril, naka-live pa, di ba? Kayo daw may kasalanan, mga guro. Kayo mga nagtuturo, no, ng mga mali na gawain ng mga bata. Kaya kayo ang sinisin ni Auntie Claire. Banatan nyo. Ano masasabi nyo rito? Baka may teacher na manonood dito sa video na to. Di ba, mga kababayan? So, ganito.
Panoorin natin itong full video guys. At kung matapos mo itong video na to, don't forget to subscribe to J. Guevara, Banateros Brother. Ako ito, si Boy Sarsa. Shout out sa mga nanonood ngayon. I-play mo to, Marge. Baka ipakita dito ni Tol J. Guevara kung sino yung Judas na yan. Good Judas yan mga babayan ha, hindi yan bad Judas. Kasi nag-iipon lang daw to umano ng mga ebidensya na isusupalpal no, kay Bongbong Marcos soon. No? Mga ebidensya, paano makipag-usap si Marcos Jr., paano mag-deliver ng pera. Meron yan guys. Yan ang aabangan natin soon as possible. O, diba? At ko, hey Marge, shoutout sa inyo ha. Baka hindi mo itutuloy. Tuloy mo to. Ganda na to. Marites 100% Marites to kasi yung Judas na good Judas, alamin natin kung sino to. Tara. Oy, don't forget to like ha. Okay. Play mo na yung boy. Andal-dal mo. Let's go. Nabalitaan nyo na ba na may Judas daw sa Malacanang? Aba. Putang na, hinuhudas yung mga demonyo. Balitaan nyo na? Meron daw eh. Oo. Etong Judas ng Malacanang, ito daw yung mga naglalabas ng info at mga nagsisend ng or nag-iimbak ng mga video nila ng pamilyang Marcos para daw sa darating na 2027 ay i-rebuild daw ito. I-rebuild daw itong mga video ng mga ebidensya. Mga ebidensya daw to na kung paano dalhin yung pera sa Malacanang, paano nakikipag-usap ang di umano si Marcos Jr. para sa transaksyon sa mga nananakaw nilang pera. At meron pa nga dito na tawag dito na yung pag-hit-hit daw ng pulburon. Grabe, no? Kung may Judas sa Duterte, may Judas din sa Malacanang. Hindi rin talaga posible na may Judas talaga sa partido. Lahat naman yan mga Judas sa totoo lang. Lahat naman yan mga Judas, yung mga congressman na mga sumusunod kay Marcos Jr., yung mga BBM senator, lahat naman yan mga Judas, bandang huli huhudasin din nila si Marcos Jr. Oo. Ngayon, sinasakyan nila yan dahil napapakinabangan nila yan. Pero yung Judas sa Malacanang, yun ako nagkakaroon ng interest kasi nga, talagang, ano kasi yun kakaiba, diba? Siyempre, kung yung mga congressman, mga senador na hawak ni Marcos Jr. ay sa panglabas lang. Yung Judas sa Malacanang, araw-araw niyang nalalaman ang galawan ng mga hinayupak doon, di ba? So, yun yung kaabang-abang. Ang tanong, lalaki ba to or babae? May mga bali-balita na ito daw ay isang babae. Wow! Babae talaga. So, ito daw isang babae. Sino kaya, no? Ano talaga kilala daw natin tong babae na to na talagang tinatraidor na paunti-unti etong mga Marcos. So magandang maganda at kaabang-abang to kaabang-abang na mga pangyayari ito mga Banateros kasi kung magkataon man na may nagkakaroon na ng hudasan sa kampo ng mga demonyo maganda i-reveal natin yan. Okay, kung sino man yung kung sino man yung humuhudas or kung sino man yung traidor dyan sa Malacanang, send mo sa akin. Ako magre-reveal. Oo, tayo magre-reveal niyan. Send mo sa akin yung mga video ha. Baka sakaling mapanood mo man to. Send mo sa akin at manggagalaitin na naman sa galit yung mga BBM blogger. Pero kung baka may mag-comment dyan na si Antecler yung Judas, medyo hindi ako naniniwala kapag si Antecler. Pero pwede rin naman na si Antecler, baka malay mo, dahil sa isip-isip siguro na ni Antecler na, masisira na ako wala na akong pakinabang pagtapos ng termino ng bossing ko. So mag-iimbak ako ng mga ebidensya na patunay na kaya ako sila sinusunod dahil dito. Pwede rin naman ganun ang mangyari, di ba? Pero malabo may mga bali-balita nga magjowa pa nga daw yung dalawa. Wak! Ay, nako mga Banateros kayo. Sino kaya sa tingin nyo ang Judas or ang traidor
sa Malacanang. At bandang huli daw, ano daw yan eh. Talagang lilitaw daw yung traitor na yan. Oo, at talagang ibabaon ng gusto etong mga Marcos na to. Sige lang, magudasan kayo dyan. Oo, maganda nga yan. Kayo mga demonyo sa mga salot sa bansang Pilipinas, kayo mismo nagsisiraan. Maganda yan. What if na si Saldico ay patay na? What if lang na? What if lang? No? Kasi nakakapagtaka na yung pananahimik niya ngayon eh. No? Nakakapagtaka na ang pananahimik ni Saldico na yung ilan sa mga bodyguard niya bumaliktad na, si Gutesa bumaliktad na. Baka kung sakaling buhay pa siya, baka siya na rin yung susunod na babaliktad. Oh. Pero kung ngayon, natuluyan yung pananahimik ni Saldico, baka pati si Saldico tegi na. Kasi alam mo mga banateros hanggang ngayon wala na ho tayong balita kay Saldico. Anong nangyari? Yung biglang pagkawala niya, biglang pananahimik. Anong meron, 'di ba? So so nakakapagtaka na. Hindi kaya pwede rin na isang patibong lang 'yon yung mga ginawa, or hindi kaya baka magkasama na si Saldico at si Martin Romualdez din sa ibang bansa. Wala na rin tayo balita kay Martin Romualdez at mukhang wala na rin pag-asa na makakasuhan si Martin Romualdez. May kita naman natin ngayon na puro pabor kay Martin Romualdez ang mga nangyayari. So, antayin na lang siguro natin ulit yung SONA at doon mukhang mararamdaman natin panandalian na napapanagutin ni Marcos Jr. yung pinsan niya na si Martin Romualdez. Pero yung nga ang tanong mga banateros, sa tingin nyo, kasi kung ako tatanungin, mukhang mahiwaga na rin na kung buhay pa ba si Saldico. No, mahiwaga na rin kung kasi ba't mananahimik siya? 'Di ba? Nasimulan niya na 'to eh. Nasimulan niya na talagang ito naman yung totoo. No. So baka magulat na lang tayo bukas sa makalawa. Biglang lumitaw si Saldico. Tapos tawag dito, ituro niya na naman si Marcoleta at si Defensor na sinusuhulan siya para siraan si Martin Romualdez. Pero kayo, sa palagay nyo? Sa palagay ko, baka tegi na nga. Baka wala na si Saldico. Kasi, nagulat tayo, biglang nawala talaga eh. Ultimo yung mga lawyer ni Saldico, wala eh. 'Di ba? Wala na tayong nababalitaan kahit sa SMNI, sa Net25 na maaasahan nating mga network dito sa bansang Pilipinas. Wala na tayong napapanood na nag-update sa mga, syempre, malalaman ng SMNI at ng Net25 kapag may inaasikaso ang mga lawyer ni Saldico. Pero parang halos lang buwan lang. 'Di ba? Buwan lang ang iningay ni Saldico tapos biglang nawala. Ang tagal na. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita. Hanggang sa bumaliktad na yung 4 sa 18 ex-Marine at bumaliktad na itong si Orly Gutesa. So, iisipin na ba natin na ang susunod na babaliktad ay si Saldico? Malaki ng katarantaduhan yan. Yung sa 4 na 18 ex-Marine tsaka kay Gutesa, naiintindihan natin yun dahil talagang may posibilidad na hinaharas sila. Sino ba naman? Yung mga senador nga 'di ba? Yung si Pangulong Duterte nga, si Pastor na mga kilalang personalidad, sila Senator Bato, Marcoleta, Jinggoy hindi makapalag ng husto sa grabing ganib sa kapangyarihan ng administrasyong Marcos. So, asan na si Saldico? 'Di ba? Ito yung mga panahon na ito yung mga panahon na talagang dapat nang lumabas or dapat nang magsalita ulit si Saldico. Marami pa tayong kailangan malaman pero ang tanong, asan na nga ba si Saldico? Buhay pa ba siya? Hawak na ba siya nila Marcos Jr. at Martin Romualdez? O ito ay isang palabas lang talaga ng 3 demonyo ng bansang Pilipinas? Sa tingin nyo mga banateros, comment nyo nga dyan. Breaking news at ayun nga, bumaliktad na nga itong si Orly Gutesa. Pero ang pinakatanong dito,
Anong mapapala nila Senator Marcoleta at si Mike Defensor sa paninira nila kay Martin Romualdez na yan po yung sinasabi ni Orly Gutesa? Unang-una, bakit sisiraan ni Marcoleta at ni Mike Defensor si Orly Gutesa? Unang-una, panalo bilang isang senador etong si Marcoleta. At alam naman na natin na lahat ng pondo, lahat ng pera na nawawala ngayon sa pondo ng taong bayan, ay isa si Martin Romualdez sa mga nakinabang niyan. Kasi baka sabihin ng iba dyan na kaya inuutusan ni Marcoleta etong si Orly Gutesa na idiin si Romualdez. Kasi dahil inggit siya rito, dahil gusto niyang para hindi kasi wala kasi talaga tayong maisip na dahilan ni Marcoleta para siraan si Martin Romualdez. Kasi anong mapapala Walang mapapala si Marcoleta para siraan si Martin Romualdez. Na panalo na siya bilang senador, di ba? Katulad na lang ng ibang mga senador ngayon na nananahimik na lang mapatungkol sa issue ng flood control scam. Tsaka eto, ang pinakamalapit pa dito, so yung sinabi ni Gutesa, sinabi ng 18 Marines ay tumutugma sa mga sinabi ni Saldico. So paano yun? Hindi ako nagagalit kay Orly Gutesa kasi kung iisipin natin mga banateros, kung yung mga senador nga, kagaya nila Marcoleta, nila Jinggoy, nila Bato, yan, may susunod na nga daw na aarestuhin, di ba? So kung sila nga ginigipit or pinapahirapan, hinaharas nila Romualdez at Marcos Jr., what if pa tong si Gutesa, di ba? Kaya kahit anong isipin natin, kahit balibalik ta rin natin yung naging pahayag ni Gutesa, wala talaga din tayo naiisip na maaaring dahilan nila Marcoleta at Mike Defensor para siraan lang etong si Martin Romualdez. At ang pinakamalapit pa dito, iisipin na ba natin na hindi corrupt, hindi nakinabang si Romualdez sa mga nawawalang budget ng taong bayan ngayon? At saka kitang-kita naman na may binabasa si Orly Gutesa. At saka ilang beses na rin na may mga lumabas na video na sinasabi ni Orly Gutesa na ginigipit nga siya. So ngayon ay nangyari na talagang babaliktad. Bago pa mangyari to, sinabi na rin nila Mike Defensor at nila Marcoleta na talagang may posibilidad na bumaliktad to si Orly Gutesa. Bandang huli malalaman din natin ang punot dulo dito. Dito sa mga nangyari na to kay Orly Gutesa. Ngayon, hindi ko siya bibigyan ng pangusga, hindi ko siya sasabihan na binayaran siya or kasi kahit naman sino sa kalagayan siguro ni Orly Gutesa, talagang may posibilidad na babaliktad ka. Dahil syempre, sino ka ba naman ordinaryong Pilipino ka lang din naman na kaya kung yung mga senador nga hindi makapalag, di ba? Kung sila Marcoleta, Jinggoy, Senator Bato de la Rosa hindi makapalag ng gusto sa administrasyon Marcos kasi nga, biro mo sila nga nakakulong di ba? So hindi ko rin sa pinagtatanggol dito si Orly Gutesa kaso kasi talagang grabe, talamak or antindi ng panggigipit at panghaharas na ginagawa ng administrasyong Marcos sa mga kumakalaban sa kanila at sa mga nanggigipit sa kanila. Tsaka ibang usapan na rin kasi mga banateros pag involved na yung pag involved na yung pamilya. Doon yun ang doon nanghihina Doon yung pinakakahinaan natin. Pag involved na yung pamilya, involved na yung mga buhay ng pamilya mo, sobrang nang apektado ng mga nangyayari yung pamilya mo, yung mga anak mo, asawa mo, kapatid mo, pamangkin mo, lahat. Konektado yan, lalo't alam naman na natin na talagang nakilala ng gusto si Orly Gutesa dahil nga dito sa mga inireveal niya. Tsaka may may mga ebidensya, di ba? Yung sinasabi ni Orly Gutesa ngayon is puro hearsay. Yung sinasabi ni Gutesa noon laban kay Romualdez ay may mga ebidensya, may mga video, may mga letrato na talagang nandun si Gutesa habang kinakarga yung mga mali-malitang pera para dalhin daw di umano kay Martin Romualdez. Ang pinakamagandang hamon dyan maglabas
maglabas dapat sila ng ebidensya, video or picture, mas maganda talaga video no? Maglabas sila ng ebidensya na nagtalagang sinasabi nila Marcoleta at Defensor na binabayaran nila itong or may mga ino-offer sila kay Gutesa laban para siraan itong si Martin Romualdez. Ang nakakatawa dito, paano natin maiisip, no? Paano natin maiisip na sisiraan ni Marcoleta at ni Mike Defensor si Romualdez? Ultimong si Marcos Jr. Sinasabihan nga na talagang grabe sa korupsyon yung pinsan niya. 'Di ba sinabi niya pa yan sa SONA? Tapos tsaka na lang daw action ng ombudsman kasi wala pa daw yung mga statement ni Gutesa sa kanila. So syempre takot na rin magkamali ang ombudsman kasi nga matalino na ang mga Pilipino ngayon na konting pagkakamali mo lang talagang nabibisto ka. So kung papaniwalaan natin si Gutesa ngayon, ibig sabihin mali si Marcos Jr. nung SONA. No? Ganun lang kadali yun. Tsaka paulit-ulit ko sinasabi, anong mapapala nila Marcoleta at Defensor para siraan si Martin Romualdez? Aber, alam naman natin na bakit? Nasa, hawak ba nila Marcoleta yung pondo na nawawala? Na para magkapera sila ng gusto? Ganun ba yon? So sobrang etong mga nangyayari ngayon na pagbaliktad ni Gutesa ay talagang isang talagang malaking palabas lamang. Bandang huli, malalaman din naman natin dito yung totoo. Lalabas at lalabas yan. Konting tiis na lang kayo mga banateros. Ito mga banateros, panoorin niyo yung kabaliwan ni Antecler. Castro versus Castro. So ito po, panoorin niyo. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Hoy Claire Castro, bakit mo ginagaya si Marcos Jr. na kahit na ikaw ang nagsabi, nagmamaang-maangan ka pa rin? Tangina mo, gaya-gaya ka ha? Oo, kakasabi mo lang nung isang araw na ang mga teacher ang mga nagtuturo sa kabataan para maging bastos at maging hurumentado. Tapos ngayon, sasabihin mo wala kang sinabi. Putang ina to. Putang naman ano talaga sila no? Talagang pinagtagpo talaga sila ni Marcos Jr. no? Iisa talaga sila ng mindset. Parehas na parehas Katulad na lang yung sa ICC, 'di ba? Sabi ni Marcos Jr. hindi papasukin yun pero pinapasok niya. So maraming mga ganitong alam niyo nakakasanayan na nilang gawin kasi hinahayaan din natin. Paulit-ulit nang ginagawa to ni Marcos Jr. itong mga ganitong ginagawa katulad ng ginagawa ni Antecler. Ngayon, si Claire Castro na mismo rin yung gumagawa. Putang ina, lakas ng tama nila. Ang tingin nyo sa amin, mga tanga kami, mga kasing tanga kami na mga vlogger nyo. Hindi namin malalaman, hindi namin naiintindihan yung mga pinagsasabi nyo. Baka sabihin ng mga vlogger ni BBM at ni Antecler dyan AI na naman to. Sabihin na naman fake news na naman. Sabihin niya AI na naman yung nasa video niya na yan. Puta na Tecler, mukhang-mukha mo yan ha. Pag sinabi mo pang AI or fake news yan, katarantaduhan yan, kabubuhan na talaga. Ewan ko na lang bakit sobrang hinahayaan na lang to ng mga Pilipino na gawing pagmukain tayong tanga nitong mga to. Pero kahit papaano, nakakatuwa naman, no? Nakakatuwa naman tong etong mga ganitong pahayag ng etong dalawang si BBM at si Claire Castro. Ang galing no. Putay na. Alam naman nila na lahat ng sinabi nila naka-record tapos todo deny na kesyo wala daw silang ginawa at sinabing ganun. Ang lupit nyo talagang magjowa kayo ha.
Ito mga banateros, panoorin natin tong video ni Marcos Jr. na kung saan ay may ipinagmamalaki na naman siya na itong itong baha daw ay ano na daw, okay na daw. Wala na daw problema. Ang malapit pa dito, nasali pa yung Ondoy. So panoorin natin. Good afternoon, everyone. We are here in the MMDA at kakatapos lang ng briefing on the effects of the monsoon na nakikita natin ng, kung ano yung naging epekto lalong-lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. At sa ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw wala na. At sa loob ng 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% na bumagsak itong tubig ito in 5 hours. This is 44% of the water, the rain that fell during Typhoon Ondoy over a period of 24 hours. So 1/2 of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours, and that is yan ang ating ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change, dahil yung Ondoy was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal. Makita natin na maganda naman ang naging epekto. Patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems. Naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa, ay pinaltan natin yung maliliit na concrete na tubo, ay pinaltan na natin yung mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig. Pati na yung mga pumping station natin, we have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi minsan hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin. Alam niyo mga banateros, nagdududa na ako kay Marcos Jr. Presidente ba to, reporter? Tayo na. Malamang talagang humina na ngayon yung baha, hindi naman na umulan. Anak ng tipaklong ka talaga. Grabing pangbubudol. Tapos yung mga tubo daw noon, nagpalit na daw siya ng tubo. From ano daw yun? From World War III pa daw. Yung mga tubo na pinalitan niya. Tapos 74. Sa laki-laki ng Pilipinas. Sa laki-laki sa lapad ng Luzon. Kahit Luzon na lang 73. Na tubo. Ano? Tangina. Tapos ano yung sinasabi mong sa bagyong Luyanda? Sa bagyong Yolanda. Ano pinagsasabi mo? Na Duterte na naman. Butay na mukhang sa Duterte na naman sisi nung pagbangay na. Ayop na yan. Visit tong presidente. Pero in fairness na, nag-enjoy ako doon sa video mo kasi parang parang nanood ako ng isang site. Ay nako, ang tindi ni Marcos Jr. Ewan ko na lang, no? Sa bagay, sabi niya nga, diba dati, may improvement naman, sabi niya, is hanggang tuhod daw. Dati daw hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang. Sa totoo, hindi na nga hanggang tuhod, lagpas na hanggang ulo
Buta na pinagsasabi. At shoutout sa mga BBM vlogger. Proud kayo? Ganito presidente niya? Proud? Proud kayo? Putang inang yan. Pares kayong mga baliw. Ano sabi nito? Mga guru pa minsan na nagtuturo sa estudyante kung paano maging walang modo. Alam namin tanga ka. Alam namin bobo ka. At alam namin fake news peddler ka. Pero kailan ka pa nag-drugs? Mga guru pa ang sinisi mo? Ang galing mo, punyeta ka. O, sa mga teacher dyan, kayo pala nagtuturo ng walang modo sa mga estudyante, sabi ni Claire Castro. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.